Nakuha na ng isang underwater photographer sa Batangas ang isang octopus na nakakapit sa candy wrapper. Meron ding nakakapit sa toothbrush. Mga palatandaan daw ito ng lumalalang problema sa basura sa karagatan. May report si Von Aquino. Isang klase ng octopus sa Hanao Bay sa Anilao, Batangas. Kuha ang larawan ng underwater photographer na si Wayne Jones nang mag-dive nitong January 25. May kakaiba raw napansin si Wayne sa Nautilus na madalas kumakapit sa mga dikya. It was Paper Nautilus on a plastic wrapper. I don't think it's harmful to the actual Paper Nautilus, but it just represents the situation of the amount of plastics that are in the ocean. Bukod sa plastic wrapper, kumapit din ng Nautilus sa toothbrush. Sa hiwalay na dive, nakakita rin daw si Wayne ng plastic na nakakapit sa isang seahorse. Sa tala ng Ocean Conservancy, aabot sa 8 million metric tons ng plastic ang itinatapon sa karagatan taon-taon. Ayon sa UNESCO, 80% ng marine pollution ay plastic, na kadalasan ay hindi natutunaw o matagal bago mawala. Ang tinatayang nasa 75 hanggang 199 million tons ng plastic ang kasalukuyang matatagpuan sa mga karagatan ayon sa United Nations Environment Program. Ang nakakabahala, nasa 36% ng mga plastic sa karagatan sa buong mundo nanggagaling sa Pilipinas. All I can do is take images and share them. It's not just a local issue. It's a national, global issue. And so that's why everyone needs to get on board and pressure their governments to do something about what is happening. Ang DENR may mga estero at river rangers na pinaglilinis ng basura sa mga daluyan ng tubig. Pinarangalan at kinilala sila kanina ng ahensya. Ang inyong gawain ay higit pa sa pagtanggol at pagtanggal ng basura. Ito ay isang mapangyarihang deklarasyon ng pag-asa at pagpapasya. Hinimok din ng DENR mga komunidad na kumilos dahil ang pangangalaga sa kalikasan hindi lang tungkulin ng iilan. Ang pangangalaga ng kalikasan ay hindi lang trabaho kundi responsibilidad na nakahabi sa ating pamayanan at kultura. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pumanaw na ang isa sa pinakamalaking saltwater crocodile sa Pilipinas na si Pangil. Sa China naman, sinakmal ng isang malaking isda ang ulo ng isang mermaid performer. May report si Joseph Moro. Very graceful na lumalangoy pataas sa isang aquarium ang mermaid performer na ito sa isang theme park sa Yunnan province sa China. Nagkalapit sila ng isang malaking isda na pinaniniwalaang sturgeon at sinakmal siya nito. Agad siya nagpumiglas at natanggal ang kanyang goggles. Ligtas naman nakaahon ang mermaid performer pero nagtamo raw ang 22 anyos na Russian ng sugat sa ulo, leeg at mata. Rinig naman ang takot ng sigaw ng mga batang nanood ng show. Ayon sa ulat, binayaran lamang ng kumpanya ang performer ng nasa 5,000 piso bilang danyos. Ang sturgeon ay isang freshwater giant na kayang lumaki hanggang 20 talampakan at minsay umaatake sa mga tao. Going the sirens! Sa Iloilo City naman, makapigil hininga ang pagliligtas sa isang aso. Go, 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 go! Tulong-tulong ang grupo ng mga kabataan para maiangat ang aso na nahulog sa kanal. Ayon sa uploader, napadaan lamang siya sa lugar at nakita ang kabutihang loob ng mga kabataang sumagip sa aso na nasa mabuting lagay na raw. Pumanaw na ang isa sa pinakamalaking saltwater crocodile sa Pilipinas na si Pangil dahil sa organ failure dulot ng kumalat na cancer. Sa kabila ito ng isinagawang medical at surgical intervention. Si Pangil ay ilang taong nasa pangangalaga ng Davao Crocodile Park and Zoo. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pambihirang liham ang natagpuan sa Vienna City Library Archives sa Austria. Nadiskubre roon ang isang sulat kamay na liham ni Dr. Jose Rizal. Ang 5 pahinang sulat ay may petsang June 1887 para sa Austrian journalist na si Johann Nordmann. Nabanggit ni Rizal dito ang kanyang nobelang Noli Me Tangere. Nakasaad rin dito ang komento ni Rizal sa anyay delightful novel na ibinigay sa kanya ni Nordmann. Pirmado rin daw ito ni Rizal. Nadiskubre ang liham noong September 2023 at kamakailan, iprinisenta ito sa publiko ng Vice President ng Austro-Philippine Society.
Pwede nang ma-access ang liham ni Rizal sa website ng Vienna City Library. Kakasaka ba sa twin hike sa Mountain Province kung saan may best view ng hagdang-hagdang palayan? G-Tay dyan sa report ni Rafi Tima. Pambihirang ganda ng bundok na nililok ng mga ninuno ng mga taga-Bontoc Mountain Province. Ang maligkong rice terraces. Yung bubungad sa'yo, yung sobrang gandang pagkakagawa ng rice terraces. Para siyang engineering marvel na as an architect, mas na-appreciate ko paano nila ginawa yon. Yung carvings nung terraces, sobrang ganda talaga. Ang tanawing yan masisilayan kapag inakyat ang Mount Kupape. Lalo kung hindi masyadong maulap, pero may pagkakataon ding niyayakap ito ng makapal na hamog at sea of clouds. Mas matarik daw at mas mabato ang Mount Fato. Hanggang sa tuktok, may rock formation. Twin hike nagsiguradong kakayanin din ng mga beginners, pero challenging pa rin para sa mga naghahanap ng adventure. Beside the beauty, sobrang kailangan you respect and learn everyone's traditions and rules. And most importantly, may enjoy mo talaga. Take nothing but pictures, leave nothing but footprints. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.